Kung ako'y mawawala, huwag ninyong hanapin ang aking katawan. Hanapin ninyo ang dahilan kung bakit ako lumaban. El cuerpo puede morir, pero la idea vive en los que se ala. Doctor Rizal, el padre le solicita que se confese. El hombre muere, pero la idea no. Padre Severo, kung tunay kang naniniwala sa Diyos, lagyan mo ito sa dapitan, sa ilog kung saan nagsisimula ang lahat. Ano ito, Doktor? Isang paalala na ang ilaw ay di dapat ilibing. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan. Ang aming mga karatingan at kalungkutan. No soy el final, soy el principio. Kimi sangre de suerte a mi pueblo. Andres, ikaw isang managamit. Ikaw lamang ang makalapit sa mga libingan ng mga Espanyol na walang hinala. May utos mula sa Supremo. Hanapin mo ang labi ni Dr. Jose Rizal sa PAC. Upang ilipat sa lupang malaya. Hindi lang yon. Ibalik mo ang liwanag na kanyang sinindihan. Kapag nakita ng bayan ang kanyang mga buto, muling sisigla ang ating loob. Kung dugon niya ang hingi ng kasaysayan, handa akong humawak ng palat dasan. Dalhin mo ito kung makikita mo pa siyang totoo sa lupa. Itanim mo ito sa kanyang tabi. Sa ilalim ng apoy ng katapatan, isinilang ang misyon ng katahimikan. Hanapin ang bayani sa libingan ng mga lihim. Ang hangin, senyor. Malamig at mabigat. May mga tinig ng bumubulo sa puntod. Huwag kang matakot sa mga patay anak. Mas mapayapa sila kaysa sa mga buhay. Dito, senyor. Yan yung hukay na pinagsabihan na pinalibingan ka Dr. Rizal. Ngunit tandaan mo, walang cross, walang pangalan. Para mabigat ang lupa, para bang ayaw niyang buksan. Baka hindi lupa ang pumipigil, hindi budhi.
Ama, walang laman. Wala ni isang buto. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng alakhak ng hiwaga. Ang katawan ng bayani naglaho. Sino kumuha sa kanya, Mang Lino? May lalaking pilay na dumaan dito. May tatak na mga fraile sa kanyang sako. Sabi niyang huwag niyo nang hanapin ang may liwanag. Isang pilay? Oo, senyor. Narinig ko na ang boses niya noon. Ngunit, hindi ko maalala kung sino. El cuerpo del doctor Rizal fue trasladado a un lugar seguro. El pueblo de Albuquerque murió por muerte. Pero si descubren la verdad, Sophie se convertirá en rebelión. Entonces déjanos adorar una tumba vacía. Es mejor en este hotel que un hombre peligroso. Bien, Alay. Andres, anong nangyari sa'yo? Walang bangkay si Rizal sa pako. Binuksan ko mismo ang libingan niya. Walang laman, Lucia! Tumahimik ka muna lang. Maraming taong makakarinig sa labas. Sigurado ka ba sa iyong nakita? Nakakita ko ng dalawang praile. Nag-uusap sa wikang Espanyol. Tinago daw nila ang totoo dahil kung malaman ng bayan, mawawasak daw ang mito ni Rizal. Ang mito ni Rizal? Andres, baka niloloko ka lamang ng gabi. Hindi, Lucia. Narinig ko sa sarili kong tainga. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Napatay na si Rizal o baka hindi lang siya kailanman namatay. Kung totoo ang sinasabi mo, Andres, baga may dapat tayong malaman na itinatago sa ating simbahan. Ngunit tandaan mo, ang ilang katotohanan ay pumapatay. Mula sa gabi ng mga patay, isang binhi ng pag-aalinlangan ang tumubo. At sa diwa ni Andres, ito'y magiging apoy. Busca al mensajero, no debe escapar. Rizal, kung totoo man ang balita na inyong ilikha, ipagkakaloob ko sa kanila ang katotohanan. Sino ka? Anong nangyari sa'yo? May sulat para sa mga anak ng bayan. Dalhin natin siya sa bahay niyo! Sa pagitan ng dugo at tinta, magtatagpo ang mga lihim ng mga patay at ng mga ayaw mamatay. Dali na lang, Tomas. Humawak ka. Malalagyan ko na ng benda. Ang mahalaga, may parating ko ang sulat galing sa Mindanao. Mindanao? Sino nagpadala? Isang maestro roon. Tahimik. Pilay. Laging may sinusulat sa mga taga-dapitan. Ay isa raw siyang lalaki. May mata ng mga bayani. Marami ng baliw sa digmaan, Tomas. Marahil ay katang-isip mo lamang iyon. Ngunit, kita ko ang kanyang sulat. Ang pirma.
Jose Rizal Mercado. Hindi. Imposible. Andres, huwag mong hayaang lamunin ka ng pag-asa. Kung siya ay patay, ipaglaban mo ang diwa niya. Pero kung buhay siya, Lucia, kailangan ko makita ang katotohanan. Kung sakaling mali ang iyong hinahanap, Andres, baka hindi na ikaw ang magbalik. Kung ganon, hayaan ang katotohanan ang mag-uwi sa akin. Mula sa tinta ng mga lihim, ipinanganak ang isang tanong na mas mabigat pa sa bala. Buhay ba talaga ang patay? Padre, kayo po ba ang tinutukoy ni Kapitan Isko? Oo. Huwag kang maingay, iho. Ang gabi ay may mga matang nakikinig. Andres, kung gusto mong malaman ang katotohanan, may isang taong na dapat mong makita. Isang parang hindi bulag sa katwiran. Siya si Padre Severo. Padre Severo? Sino siya? Dati siyang naglingkod sa Port Santiago. Isa siya sa nakakita kay Rizal bago mag-umaga ng pagpapaputok. Ngunit matapos ang lahat, siya ay nagkubli. Tila nilamon siya ng hiyak at takot. Kung ganun, baka alam niya ang tunay na nangyari. Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat na nagdarasal ay banal, Andres. Hanapin mo siya sa kumbento malapit sa loob. Ngunit magdala ka ng tapang at pananampalataya. Ngunit magdala ka ng tapang at pananampalataya. Padre, nandito ako upang magtanong. Nasaan ang katawan ni Rizal? Saan niyo tinago? Hindi lahat ng pare ay bulag, iho. Ang bangkay ni Rizal, kailan may hindi inilibing sa bako. Itinago ito upang hindi sambahin ng sambayanan. Nasaan siya, Padre? Sa dapitan. Ngunit tandaan mo, ang mga matang nakakakita ng katotohanan, sila ang unang binubulag ng mundo. Ito, isang mapa. Ngunit huwag kang maniniwala sa lahat ng iyong makikita. Dapitan? Ang daan patungo roon ay hindi laging nagwawakas sa buhay, iho. At sa gitna ng dilim, nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang paghahanap, hindi lamang sa labi ng bayani, kundi sa diwang matagal ng tinatago ng kasaysayan. Dr. Rizal? Maraming nag-akala na ako'y patay. Ngunit ang ideya, iho, kailan namatay ang ideya. Buhay ka nga, Ginoo! Ang bayan ay nagluluksa sa'yo. Kailangan na malaman ang katotohanan. Hindi, Andres. Ang patay na bayani nagbubuklod. Ang buhay, hinahatik. Hayaan mong mamatay ako sa isip ng tao upang mabuhay ako sa kanilang diwa. Pag alam nilang ako buhay, kaaway sila kung sino ang tama. Ngunit kung ako'y alaala lamang, mananatili silang iisa. Kung gayon, totoo ba ang ikaw si Rizal? Ang pangalan ay madaling patayin, Andres. Ngunit ang diwa, hindi kailanman. No soy el final,
soy el principio. Ngunit kanina, may mga salita rito. Ako mismo ang nakabasa. Andres, ilang araw ka na nawawala. Nakita ko siya, si Rizal. Nakausap ko siya, Lucia. Ngunit ang pag-isip ko, wala na siya. Pagkagumi-gumi mo lang yan. Minsan ang isip ay puno pag-asa ay kakakita ng sariling mga atin. Andres, tingnan mo. May mga bakas ng pipi na parang may isinulat nila yung tago. O marahil hindi siya kailanman nawala. Marahil ang nais niyang sabihin ay tayo ang magpatuloy sa sinimulan niya. Ang bayani ay di kailangang muling mabuhay sa laman ito. Sapat na ang mabuhay siya sa bawat pusong hindi sumusuko. Baka nga totoo, Kapitan. Ang nakita ko hindi katawan, hindi pag-asa. Ang paniniwala ay ayaw tanggapin na tuloy namatay na ang liwanag. At sa pagitan ng guni-guni at katotohanan, ang pangalan ni Rizal ay patuloy na umaagos, hindi sa dugo, kundi sa diwa ng mga nananalig. El hombre muere, pero la idea no. Kung guni-guni man siya, hayaan na. Dahil ang diwa niya ay tunay. Nasa ating lahat ang paniniwala sa bayan. Ate Lucia, sino po si Rizal? Taong nagpaalala sa atin na mahalin natin ang ating bayan higit pa sa ating sarili. Hanggat may bandilang iwinawagayway, hanggat may naninindigan, hindi kailanman mamatay si Jose Rizal. Mabuhay! Mabuhay! Hindi ko siya nakita muli. Ngunit ramdam ko, hindi siya kailanman nawala. Ang dugo ng bayani ay hindi kailanman natutuyo. Dahil sa bawat pusong handang magmahal sa bayan, muling nabubuhay si Rizal. El hombre muere, pero la idea no. Nagrabing kulukot ba eh? I'm Kapoy. I'm Kapoy. Okay lang. Lami na matog part. Why kayo pulos? Ayun na dahil. Ako na. Yun ang document. Sayang nga na dyan. Pagka, kunin,